Araw ng paghuhukom na ngayon sa likod habang naglalaban-laban ang mga kandidato para sa pabawas na bilang ang mga posibleng pwesto sa susunod na listahan ng Knesset ng partido. Bukas pa ang mga botohan ng 1 pang oras hanggang alas 9 ng gabi, oras sa Israel, para sa humigit kumulang 140,000 rehistradong miyembro ng Likud na makaboto. Sa kasalukuyan, may 32 upuan ang Likud, pero ayon sa mga pampublikong survey, nasa 22 hanggang 24 na pwesto na lang ang partido sa eleksyon ngayong Oktubre. 9 na pwesto ang nareserba na. 8 dito ay personal na pinili ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu at may dagdag pang isa para kay Ministro ng Depensa na si Israel Katz. Ibig sabihin, may 124 na kandidato na ngayon ang naglalaban-laban para sa humigit kumulang 15 na natitirang upuan. Ito ay naging isang mahigpit na sinusubaybayan labanan dahil nagbibigay ito ng totoong indikasyon kung anong uri ng Likud at posibleng anong uri ng gobyerno ang maaring pamunuan ni Netanyahu pagkatapos ng Oktubre. Tayo'y dumiretsa ng live sa Jerusalem ngayon kung saan ang ating II-24 News correspondent na si Joe Brown ay nag-uulat buong araw mula sa isa sa mga presinto ng botohan. Joe, inaasang magsasara ang mga botohan sa loob ng isang oras. Simulan natin sa kung anong naging turnout hanggang ngayon. Sa ngayon, tinatayang nasa 43% ang turnout. Inanunsyo ito mga 30 minuto na ang nakalipas at inaasahang mabilis pa itong tataas. Iyan ay 61,000 mula sa tinatayang 140,000 na kwalipikadong miyembro ng Likud na maaring bumoto. Ngayon, sa kabuuan, inaasahan nilang abot ito sa pagitan ng 50 at 55. Ganyan ang naging turnout sa mga nakaraang primary. Pero sa pagkakataong ito, medyo mababa pa ang bilang, mas mababa. Tulad ng nakikita mo sa likod ko, marami pa ring tao ang hindi pa bumoboto at naghihintay pa silang makaboto. Oo, talagang punong-puno dyan kung nasaan ka, Joe. Ano ang naririnig mo mula sa ilang miyembro ng Likud? Ano ang mga pangunahing alalahanin na dala-dala nila papasok sa mga voting booth? Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay dahil medyo interesante ito. Kung titingnan mo ang pasukan ng botohan, makikita mong may pila. O sana makita mo dahil sa dami ng may pila nakikita namin. ng mga politiko. Sa unahan nito ay sina Miri Regev, Yair Lapid. Sinusubukan nilang makipagkamay sa pinakamaraming tao hanggat maaari huling bahagi ng kanilang pangangampanya. Sa pinakaunahan ay ang miyembro ng Knesset, Amit Halevi, at nakausap ko siya kanina at sinabi niya na hindi siya nag-aalala tungkol sa katotohanan mas kaunti na ngayon ang mga pwesto sa listahan ng Likud gaya ng nabanggit mo. Pero nakatayo siya roon, nakikipagkamay, sinusubukang makuha ang huling ilang boto mula sa mga tao mula nang dumating ako rito. Mas matagal pa nga sa totoo lang, kaya buong araw na niyang ginagawa ito. Iyan ay hindi tanda ng isang taong walang takot, pero may karapatan silang mag-alala. Dahil ang dahilan kung bakit nagpasya si Benjamin Netanyahu na dagdagan ang bilang ng mga taong may reserbang pwesto sa listahan ay tinripple niya ito mula 3 hanggang 9 lahat-lahat. Ay dahil ayaw niyang magkaroon ng mga tao sa partido na magiging critical sa kanya at baka maglunsad pa ng hamon sa pamumuno laban sa kanya. At gusto niyang pigilan ang pag-usbong ng mga matitinding right-winger na maaring maglayo sa mga botanteng nasa gitna. Isa sa mga matitinding right-winger ay nasa likod ko ngayon. Sa tingin ko, baka si Tali Gottlieb yon. Isa siya sa pinakasikat na miyembro ng Likud. Sa pinakabagong survey ng mga miyembro ng Likud, pumangalawa siya bilang pinaka-popular na politiko bukod kay punong ministro Benjamin Netanyahu. Sa unang pwesto naman, nakakatuwang isipin ay ang Speaker ng Knesset, si Amir Hanna, na nandito rin sa paligid ko. Nakausap ko siya kanina, malamang ay mapupunta siya sa isa sa tinatayang 15 hanggang 20 ligtas na pwesto sa listahan ng Likud. Pero tinanong ko siya kung may mga alalahanin siya para sa mga kasamahan niya. Marami sa kanila ay matatapos na ang kanilang karerang pampulitika ngayong gabi. Ito ang sinabi niya. Ang mga miyembro ng Likud ay may demokratikong proseso sa loob ng Likud. Sila ang kumipili kung sino ang magiging leader ng Likud. Napili na nila si Netanyahu at sino ang magiging mga miyembro ng Knesset. At ito ay isang napakahalagang desisyon dahil maapektuhan nito ang tagumpay na inaasahan nating makamit sa Oktubre 27. Kailangan natin ng isang koponang may malawak na karanasan, matatag ang paninindigan at determinado. At nagtitiwala ako sa mga botante ng Likud na magagawa nila iyon. Talagang ikaw ang nasa gitna ng lahat ng kaganapan, Joe. Salamat sa patuloy mong pagbibigay ng balita sa amin ngayong araw ng live mula sa sentro ng botohan sa Jerusalem. Salamat. O sige, gusto ko nang dalhin ang pag-uusap na ito dito sa studio ngayon. Kasama ko ang political analyst na si Gil Hoffman. Gil, salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Marami pa rin nangyayari habang tayo nag-uusap.
Malamang ay hindi pa natin makukuha ang resulta mula sa mga Likud primaries hanggang lampas hating gabi. Pero kapag nakuha na natin ang mga numerong yon, ano ang mga bagay na iyong babantayan? Dalawang bagay ang aking babantayan dyan, Nicole. Una, ang mga taong ito ba ay malalapit kay Netanyahu na susuporta sa kanya? O sila ba ay magbibigay sa kanya ng sakit ng ulo? At ang mga taong ito ba ay mga miyembro ng Knesset na itinuturing na sobrang kanan na maaring matakot ang ilang botante at lumipat sa mga sentristang partido? Na maaring maglipat ng 1 o 2 pwesto na sapat na para makuha ng kabilang panig ang 61 pwesto at mapatalsik si Netanyahu? Iyan ang hinaharap ng kabilang panig. Naghahanda na sila kung sino ang maaari nilang batikusin, katulad ng ginawa ng Likud nung nagkaroon ng primary ang Democratic Party na mas pakaliwa. Ano ang dapat nating isipin tungkol sa turnout ng mga botante sa ngayon? Patuloy pa rin nating natatanggap ang mga numero at marami pang maaring mangyari sa susunod na oras. Maaari pa nilang palawigan ang oras ng pagboto kung maraming tao ang darating doon. Pero anong ibig sabihin nito tungkol sa kagustuhan ng mga tao na marinig ang kanilang boses sa loob ng partido? Kailangan mo silang pagbigyan muna dyan, Nicole. Alam mo, ito ay isang pagdiriwang ng demokrasya. Isa ito sa mga huling primerya na ganito pa, na nandoon talaga ang mga politiko nakikipagkamay at humahalik sa mga bata. Sa huli, lahat ito ay mapupunta na lang online. At ngayon, meron kang mga politiko na namimigay ng popsicle, namimigay ng candy, na may larawan ng politiko sa balot para nung mga lumang panahon. Kaya ang turnout, Agosto na kasi. Yung iba ay nasa bakasyon. Yung iba naman, hindi talaga interesado, alam mo na. Pero higit sa kalahati ay boboto pa rin, gaya ng dati. At kahit ano pwedeng mangyari, kaya sobrang saya nito. So ano ang mangyayari kung si Tali Gottlieb o ibang kandidato na mas gusto ni Netanyahu na mas mababa sa listahan ay mapunta sa mas mataas na pwesto dahil sa mga boto na miyembro? Paano nito maaapektuhan ang mensahe ng partido ni Netanyahu papunta sa eleksyon ngayong Oktubre? Well, siguradong hindi niya hayaang magsalita siya para sa partido. Kahit papaano ay susubukan niyang hindi. Alam mo, may sarili siyang piniling mga tagapagsalita at sinusubukan niyang itago ang iba. At pagkatapos, gagamitin naman siya ng kabilang panig sa kanilang mga patalastas sa kampanya. Si Netanyahu ang maestro ng mga primaryang ito. Alam mo, naalala ko yung isang primarya kung saan dumiretso siya mula Amerika at may dala siyang air-conditioned na karaban. Habang ang lahat ng ibang politiko ay pawis na pawis sa labas, babalik siya sa loob para maligo at mapalit ng kanyang suit kada kalahating oras. At mukhang napaka-porma. Kahit ano pang mangyari sa primaryang ito, gagawin niyang maganda ang itsura ng kanyang listahan, kahit na hindi naman talaga. Kahit bago pa magsimula ang mga primaryang ito, si Itamar Ben-Gvir, ang ministro ng Pambansang Seguridad, sa isang panayam, iginit niya na may 8 matataas na opisyal ng Likud na nag-alok na sumali sa Otzma Yehudit bago mismo ang primaryang ito. Tinanggihan niya ang kanilang hiling, pero ano ang ipinapakita nito tungkol sa pag-iisip ng mga ministro at MK ng Likud sa primaryang ito? Na gaya ng nabanggit mo, maraming kandidato para sa kakaunting pwesto. 40 ministro at miyembro ng Knesset ang nag-aagawan para sa 15 pwesto. Maraming may dahilan na maghanap ng contingency plan. Pero para sumali sa isang napakakanang partido, yan ay siguradong ginagamit ng mga kritiko ni Netanyahu bilang bala para batikusin siya sa tamang panahon. Pero huwag kang magulat. May isang ministro sa Likud. Ang pangalan niya ay Mai Golan. Dati siyang nasa Otzma Yehudit, maaari siyang bumalik doon. At huwag kang magulat kung talagang kunin siya ni Ben-Gvir. Sige, ito ang mga bagay na tiyak naming babantayan sa mga unang oras ng umaga bukas. Mukhang ganoon nga. Gil Hoffman, salamat sa paliwanag na ito.